wika ay ang tungkuling instrumental na kung saan ginagamit ang wika upang maipahayag ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang halimbawa namin ay ang paghahanap ng mga skincare na kung saan ay natutugunan nito ang pangangailangan ng tao sa pagkawala ng pimple mark, na kung saan maghahanap sila sa internet o magtatanong kung ano ang mga kailangan o mga skincare na mawawala ang kanilang pimple mark. Ang pangalawang tungkulin ng wika naman ayon kay Halliday ay ang regulatory. Ginagamit ang wika upang magbigay ng direktiba o magkontrol ng kilos o gawi ng ibang tao. Ito ay may pasulat at pasalita. Sa pasalita naman ay ang pagsunod ng panuto ng mga guro sa loob ng paaralan o ang pagsunod sa direktang ibinibigay ng ibang tao sa iyo. At ang pasulat naman ay ang mga panutong nakapaskil sa dingding at kung saan-saan na tumutugon o kumukontrol sa gawi ng ibang tao. Ang pangatlong tungkulin ng wika ay ang representasyon. Ginagamit ng wika upang magpahayag ng impormasyon, mga kaisipan at mga kaalaman sa paaralan. Halimbawa na lang, ang pag-uulat. Ito ay isang halimbawa ng representasyon na kung saan nagbibigay ka ng impormasyon, kaalaman at kaisipan sa kapwa mo mag-aaral. Pang-apat, ang interaksyon. Ginagamit ang wika upang makipag-ugnayan at magkaroon ng komunikasyon sa ibang tao. Ginagamit rin ang wika upang makipag-ugnayan at makipagtalastasan sa mga kapwa mag-aaral at guro sa paaralan. Panglimang tungkulin naman ay personal. Ginagamit ang wika upang maipahayag ang personal na damdamin, karanasan at opinyon. Halimbawa na lang nito ay ang pagsulat ng journal o talambuhay tungkol sa nangyari sa iyo sa araw na iyan. Ang pang-anim naman ay heuristiko. Ginagamit ang wika upang magtanong, mangalap ng impormasyon at mag-explore ng mga bagong kaalaman. Halimbawa na lang ang pagbabasa ng mga magazine o dyaryo. Pangalawang halimbawa ay ang paggamit ng mga libro sa library na kung saan makakakuha ka ng mga impormasyon at masasagot mo ang mga tanong na nais mong sagutan. Isa pang halimbawa ay ang panunood ng balita sa telebisyon na kung saan makakahanap ka ng impormasyon at makakakuha ka ng bagong kaisipan. At panghuling halimbawa ay ang panunood ng vlog na kung saan ikaw ay mag-e-explore at makakakuha ng mga impormasyon at bagong kaalaman tungkol sa video na iyong napanood. Ang pangpitong tungkulin ng wika ay imahinatibo. Ginagamit ang wika upang magpahayag ng mga imahinasyon, panaginip at katang-isip. Halimbawa, ang pagsusulat ng mga tula, nobela at mga maiikling kwento na kung saan nagpapahayag ka ng mga imahinasyon, mga panaginip at katang-isip sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga ito.